Ako si George de Lima. Ako ay isang public servant at pinanganak ako sa Parana. Pero 5 taon na akong nakatira dito sa Sao Paulo. Ang gulo ng pamumuhay ko. Sobrang gulo. Bata pa lang ako, ang dami ko ng pinagdaanan. Ako'y inabuso ng isang pare na ang buong akala ko siya ang makakatulong sa akin. Pagkatapos ng pang-aabusong iyon, yung sinapit kong sakit sa katawan, ang buong pag-aakala ko, pwede akong makipagrelasyon sa kapwa ko lalaki. Tinanggap ko ang paniniwala, yung mga paniniwala ng mga psychologists. Kasi sinasabi nila na kapag homosexual ang isang tao, yun ay namamana o nasa dugo. Kahit na meron akong karelasyong mga lalaki, pinapanatili ko pa rin yung sarili ko na merong itsurang isang lalaki. Gusto ko lang na merong karelasyong lalaki, na merong mangyari sa amin makipagtalik sa kanya. Hanggang sa naging madalas ang mga ito, ni hindi man lang ako nagkagusto sa mga babae, ni hindi nga pumasok sa isip ko na pwede pala akong humalik ng babae, hindi sumagi sa isip ko na pwede pala akong makipagtalik, makipagrelasyon sa babae. Hindi ko man lang naisip na pwede mangyari ang mga ito. At doon na nag-umpisa na ang lagi kong mga nakakasama ay ang gumagawa ng ginagawa ko, na nagpakilala sa akin ng magulong mundo. Nagkaroon ako ng bisyo sa pornography, sinimulan ko rin na mag-masturbate, may bisyo ako sa internet. May pagkakataon na gumagamit ako ng internet ng 1:00 ng madaling araw, tapos matatapos na lang ng 4:00 ng madaling araw. Nagkaroon ako ng mga karelasyon sa internet, ang dami kong mga account sa mga dating sites. Pero nagagawa ko ang lahat ng yon dahil sa kalungkutan. Merong kulang sa kalooban ko at ang internet lang ang nakakapagpuno sa akin. Sa mga ilang oras na nagbababad ako sa internet, dun lang napupuno yung kakulangan sa kalooban ko. Pero pagtapos ko nang gamitin yung internet, kapag sinasara ko na yung computer, pagkatapos kong gawin ang lahat ng malalaswang bagay, kapag nakahiga na ako, nasasabi ko na lang, anong klaseng buhay ito? Ano bang kwenta ng aking buhay? Pinanganak kaya ako para dito? Para lang gumising, tapos iisipin na naman yung pornography, hanggang sa matulog iniisip palagi ang pornography. Yung tipong gigising ka, at hanggang sa pagtulog, iniisip na makipagtalik sa kapwa ko lalaki. Sa loob ko, para sa akin, ang gulo-gulo ng ganun. Hindi ko na kaya ang ganong sitwasyon. Dapat magkaroon ng solusyon sa lahat ng pinagdadaanan ko. At isang araw, habang nanonood ako ng TV, nalipat ako sa channel ng simbahan at merong bishop doon na nagsasalita tungkol sa buhay pag-ibig. Inimbitahan niya ang mga tao at pumunta ako. At unang dating ko sa simbahan, pagtapak ko pa lang doon, lahat nagbago na. Napansin ko na meron ng pagkakaiba. At ang pagkakaalam ko lang, ito na ang bagong simula. Kasi pagtapos ng service, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Sa loob ko, napakasaya ko. At nung panahon na kinausap ko ang pastor, sinabi ko yung mga problema ko. Sinabi ko na isa akong homosexual at nagkaroon ng takot sa loob ko. Isang takot. Niisip ko kung ano bang sasabihin niya sa akin kasi karamihan ng mga homosexual ay linalayuan pero hindi niya ako hinusgahan. Walang nangyaring diskriminasyon. Ang narinig ko lamang ay salita ng pananampalataya. At sinabi niya na kinakailangan kong bitawan yung maling ginagawa ko. Naiwanan ko yung mga kabarkada ko, iwanan ko yung bisyo, naiwan ko lahat ng mali. Kasi ang naintindihan ko kung gusto ko ng buhay na kasama ang Diyos, kailangan kong ipakita yun sa Kanya. Kailangan kong patunayan iyon, hindi lang sa salita. At ang unang desisyon na ginawa ko ay magpabautismo at yun ang nagbigay sa akin ng lakas. Lakas para mapagtagumpayan lahat ng tukso. Halimbawa, yung computer. Di ko na ginagamit yung internet para sa mga maling bagay. At kapag dumarating ang tukso, kasi palaging nandyan ang tukso, kasi alam naman natin na araw-araw palaging may tukso. Pero kapag dumarating ang tukso, ginagamit ko yung pananampalataya ko. Sa isip pa lang sinasabi ko, hindi ko gagawin to, hindi ko tinatanggap to. Hindi ko na pinapakain ang mga pangit na kaisipan.
Sinasabi ko sa isip ko na, Diablo, di ko na tinatanggap. Pinanganak akong lalaki. Sinabi ko na pinanganak akong lalaki. At ang tanging nasa isip ko lang, simula ng panahon na yon, magkakaroon lang ako ng relasyon sa pisikal, sa sexual, tanging sa babae lang. Ganong kaisipan na lang ang pinapakain ko sa isipan ko. At dumating ang isang turo. At ang mensahe na yun ay kailangan kong matanggap ang Espiritu Santo. Kasi kung wala ang Espiritu Santo, yung kagalingan, kayamanan, maayos na buhay pag-ibig ay walang kwenta. Makakakuha ka ng maraming pagpapala, pero dapat ikaw mismo ang pagpapala. At magiging isa ka lang na pagpapala kung meron kang Diyos sa loob mo. Gagawin niyang tirahan ang katawan mo. At lagi akong nakikinig sa mga mensahe ni Bishop. At ang lagi kong naririnig na ang Espiritu Santo ay kinakailangan, na hindi yun isang pagpipilian. Ang naintindihan ko, ang Espiritu Santo ang pinakakailangan natin. Kaya sa lahat ng service na pinupuntahan ko, hinahanap ko ang Espiritu Santo. Gumigising rin ako tuwing madaling araw, na kung saan natanggap ko pa yung Espiritu Santo nung hinahanap ko siya nung madaling araw. Wala akong naramdaman. Kasi 'di ba, lagi nating naririnig sa mga tao na nung natanggap daw nila yung Espiritu Santo, sobrang saya nila, na gusto nilang tumalon-talon pa. Pero para sa akin, napakakamangha-mangha nun dahil napuno lang ako ng matinding kasiguraduhan. Isang kasiguraduhan na may kasamang kapayapaan. At sa isip ko at paniniwala ako, kasama ko na ang Diyos. Na para bang sinasabi niya na, kasama mo na ako araw-araw. At napakalakas nun kasi punong-puno na ako ng kapayapaan. Isang napakalaking kaligayahan na hindi ko kailanman naramdaman sa aking buhay. Hindi ito normal na kaligayahan. Hindi yung nagiging masaya ka lang kasi meron kang nakuha. Hindi ganitong kaligayahan. Itong kaligayahan na natanggap ko para bang hindi siya umaalis sa kalooban ko. Isang kapayapaan na hindi lumalabas sa loob ko. Isa lang kasiguraduhan. Isang kasiguraduhan na hindi mahalaga kung may problema, kung may pagsubok man, mga disyerto, palagi akong magtatagumpay. At ang pinakamalaking kagustuhan sa loob ko ay maging instrumento niya. Gusto kong maging lingkod. Gusto ko siyang pagsilbihan, gusto kong makapagligtas ng kaluluwa para sa Kanya. Itong pagbabago na ginawa niya sa loob ko, gusto kong ipasa sa iba. Gusto kong sabihin sa mga tao na pwedeng mahinto ang kanilang pagdurusa. Hindi naman ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na tanggapin kung ano yung natanggap ko. Yung pinakamalaking kayamanan na pwedeng matanggap ng isang tao ay ang Espiritu Santo. Ngayon, para sa dating dumating na isang homosexual, ngayon binigyan ako ng Diyos ng isang babae na pinakamaganda para sa akin sa buong mundo. Siya ay isang lingkod ng Diyos. Meron kaming parehas na espiritu. Magkatulad kami ng kagustuhan na magligtas ng kaluluwa. Ngayon, ang aking mga mata ay para sa Kanya lang. Itong buhay na natanggap ko, buhay na kumpleto. Kahit na bilyon-bilyon pa yung meron ako, kahit na ang saya-saya ng buhay pag-ibig ko, kahit na pinagpala na yung buong aspeto ng buhay ko, walang kahit anuman, walang presyo na pwedeng ikumpara sa Espiritu Santo. Siya ang pinakamalaking kayamanan. Dati humihinga lang ako kasi kapag walang Espiritu Santo ang tao, humihinga ka lang. Pero kapag natanggap mo siya, dun ka palang magkakaroon ng buhay. Ikaw ay yung tao na kinakailangan ng kapayapaan sa iyong buhay. Actually, lahat ng tao sa buong mundo ay kinakailangan ng kapayapaan. Siguro gusto mo ang kapayapaan.
kasiyahan, kagalakan. Siguro marami kang ginagawa para may kunting kapayapaan at kagalakan. Kaya sinabi ko na lahat ng tao ay kinakailangan ng kapayapaan. Bakit? Kasi kapayapaan ay isang bagay na sobra mahalaga. Sobra. Maraming mga tao ay puno ng kalungkutan, kabigatan, puno ng stress, at sometimes ginagawa nila ang lahat para may kunting kapayapaan, para maging maayos ang tulog nila. Alam nyo, maraming mga tao ay hindi maayos sa tulog. Kulang sila sa kapayapaan. Kaya, sigurado na ikaw ay yung tao na kinakailangan mo ng kapayapaan. Kapayapaan ay magmumula sa presensya ng Diyos. Siya ang magpo-provide ng kapayapaan at kagalakan para sa lahat ng tao. Alam mo, ayon sa hindi mo kaya mabuhay ng walang tubig, ganun din, hindi mo rin kaya mabuhay ng walang kapayapaan sa iyong buhay. Kasi ang kapayapaan ang nagbibigay kagalakan, kasiyahan. Ang kapayapaan ay ang lahat na kinakailangan mo sa inyong buhay. Okay, so ito ang gagawin natin maya-maya. Gagawa ko ng panalangin para sa iyo. At sigurado na ang panalangin na ito ay makakatulong sa inyo. At kung may kakilala ka ng isang tao, kaibigan, kapamilya mo, na kinakailangan rin nila ng kapayapaan, isend mo sa kanila ang link ng programa na to para tanggapin nila ang panalangin na gagawin natin maya-maya. Okay? So, gusto ko na ihanda mo ang iyong sarili para sa darating na linggo. Kada linggo, mayroon tayo ng napaka-espesyal na gawain. At sigurado, kung makarating ka sa tahanan ng Diyos sa darating na linggo, kapayapaan ang tatanggapin mo, ang mahahanapin mo. Pero ang kapayapaan na sinasabi ko ay hindi mula sa tao o mula sa isang bagay. Ito ay mula sa Panginoong Diyos, sa trono ng Diyos. The book of John chapter 14 verse 27, the Lord Jesus said like this, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you." So, ang kalooban ng Diyos ay bigyan ka ng kapayapaan para hindi ka mahirapan. Maraming mga tao ay nagdurusa dahil sa kawalan ng presensya ng Diyos sa puso nila, sa buhay nila. Lagi ko sinasabi na kapag may Jesus ka sa puso, ikaw ay mayaman ng sobra. Kasi mayaman para sa Diyos ay yung tao na may Jesus, na may Jesus sa puso. Bakit? Kasi si Jesus ay ang lahat. Siya ang nagbibigay lahat. Kalakasan, proteksyon, kaligtasan, kalakasan, pagbabago, lahat. Okay? So, ihanda mo ang sarili mo, pati ang pamilya mo, para magpunta kayo sa Simbahan Universal sa darating na linggo, alas 10 da umaga. Nandito kami sa UCQD Divisória, every Sunday,
7 a.m., especially 10 a.m., nandito kami. Kasama ko ang asawa ko, mga assistants, mga members, and ikaw ay welcome dito. Hindi mahalaga ang iyong relihiyon, kung sino ka, kung ano ka, kung kinakailangan mo ng kapayapaan at gusto mo siya mahanap, so imbitado ka na para sa darating na linggo, especially alas 10 ng umaga. Ito ang address namin sa USKG Divisoria. Nandito kami sa 71 CM Recto, sa tapat kami ng KP Tower, sa tabi kami ng Dragon 8 Mall, malapit lang na 168 Mall, dito mismo sa Divisoria. So, ngayon gusto ko gawin isang panalangin para sa inyo lahat, pati para sa pamilya mo, kasi lahat ng tao ay kinakailangan ng kapayapaan. And gusto ng Diyos ibigay ito para sa lahat ng tao. Amen? So now please, kung meron ka dyan ng isang bote ng tubig o isang baso ng tubig, hawakan mo siya. And let's pray. Let's enter in the presence of God. My Father, in the name of the Lord Jesus Christ, narito kami, Panginoon, sa iisang pananampalataya. Hindi ko alam, Panginoon, sa kung sino sa kanila ay kinakailangan ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, proteksyon, gabay mula sa iyo. Panginoon, ipinapanalangin ko ang lahat. Ayon sa kinakailangan nila, Panginoon, ito ang ibibigay mo sa bawat isa sa mga sumasampalataya sa iyo. Diyan sa inyong lugar, tanggapin mo ang presensya ng Diyos. Tanggapin mo ang kagalingan mo. Dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos, kinukuha niya sa inyo ang inyong mga pagiduro sa sakit, karamdaman, kabigatan, kalungkutan. Lahat ng negativity ay nawawala na sa inyong buhay. Ang boses namin ay boses ng Panginoon Jesus. Yes, tanggapin ninyo ngayon ang kalakasan, pag-asa. Tanggapin ninyo ang Espiritu ng Panginoong Diyos na nagbibigay lakas, pag-asa, kapayapaan, liwanag, gabay, direksyon. Kaibigan, hindi ka mag-isa. Kasama mo na ang Espiritu ng Diyos. In the name of Jesus, I bless your water. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, wherever you are, drink from your blessed water and be blessed, be healed in the name of Jesus. Inumin niyo ang inyong holy water. At malaya ka na, kaibigan. Magaling ka na rin, malakas ka na. At ngayon din, binibigyan ka ng Panginoon Jesus kapayapaan, kagalakan. Yes, gumagaan na ang iyong pakiramdam dahil ikaw ay yung tao na naniniwala sa Diyos. So now, diyan sa inyong lugar, isuko mo sa mga kamay ng Diyos ang pamilya mo, anak, asawa, trabaho, negosyo. Isuko mo ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Siya ang gagabay sa iyo. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, sabihin mo, Amen. Praise God. Amen. Pinakipala ka na, kaibigan. Yes, sigurado, kasama mo na ang Espiritu ng Diyos. Kaya, mahalaga na meron ka sa Simbahan Universal, kasama ang pamilya mo, this coming Sunday, 10 a.m. Okay? Ganun din sa lahat ng mga UCQG branches sa buong Pilipinas. Okay? Gusto ko i-share sa inyo dalawang address ng dalawang branches dito sa Manila. Sa UCQG Paco at UCQG Santa Mesa. Kaibigan, ito ang kasiyahan namin na
Nandito kami sa programa na ito every afternoon. So, I believe na ito ay isang malaking pagpapala sa inyong lahat. May the Lord God bless you all. See you next time in the name of Jesus. Amen. Bye-bye. God bless you all. Hello, Pastor Rony. May God bless you. May God bless you all. The address of the Paco Church is 1343 Pedro Hill Street, Paco, Manila, Ababa, Florida. Here in Paco Church, there will be a meeting the whole week, Monday to Friday, 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., and the main meeting at 7 p.m. And the Sunday, there will be a meeting as well, 7 a.m., 6 p.m., and the main service at 10 a.m. The Universal Church is open every single day for you to help you in your situation. You can come here, the altar behind of me waiting for you to bless you. It's no matter your situation, it's no matter your religion, my Lord is here to help and change your situation. Do you believe? If you believe, you can come here to visit us. Hello everyone, may God bless you in the name of the Lord Jesus. We are here in our UCKG in Santa Mesa, and the doors of our church, they are always open for you. If you are going through any problem, if you are facing any challenge in your life that may be impossible for you, but we know it's not impossible to God. Maybe you just started this new year full of problems. The year might be new, but the problems is still the same. Family problems, sickness, lack of money. But that's the reason why the UCKG is open here in the Philippines, to show to you that God is powerful and you don't need to suffer anymore. If you want to join us, if you live in Santa Mesa or in the areas nearby, you can join us any day of this week. We have services of prosperity, we have service for deliverance, for healing, family prayer, the seeking of the Holy Spirit, and our services from Monday to Friday. We are holding this special service at 8 o'clock in the morning, 10 a.m. in the morning, 3 p.m. and 7 p.m. If you want to join us, anytime you can come together with your family. But our main service, Sunday at 10 o'clock in the morning, we are going to be here fighting for your family, receiving the Word of God, seeking the Holy Spirit. We are going to be in the house of God. And Sunday is the day of the Lord. So don't miss. We have also service at 7 o'clock in the morning. We can join us at 3 p.m. or 6 p.m. as well. We have all these schedules available for you so you can receive a new life and a blessed new year as you expect, according to the Word of God. So don't hesitate. Our church is located in the Vimapa Street, corner with Peralta Street, in front of the police station 8, and we are ready and willing to help you. May God bless you, and I'm looking forward to see you during the week or Sunday in our special service. God bless you. Bye-bye.